Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa 2 Korinto 9:10. Ang sabi po, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Now, ang message po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan, pagpapala ng Diyos sa taong mapagbigay. Paano pinagpala ng Diyos ang taong mapagbigay? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, nagpapadala siya ng binhing itatanim. Pag mapagbigay ka, ibig sabihin ay nagtatanim ka. Ang principle kasi mga kapatid ng blessings ni Lord, kung may itinanim, may aanihin. Kung konti ang itinanim, konti din ang aanihin. Sabi sa unang Korinto 9:6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Biblical po mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, sa bawat blessings ni Lord na natatanggap mo, mayroon diyang hindi sa iyo. Ipinagkatiwala lang ni Lord kung paano mo ito gagamitin ng tama. Yang kasama sa blessings mo na hindi sa iyo, iyan ay ipapatanim ng Diyos upang lagi kang may maani at ma-maintain ang blessings mo. Ang seeds na kasama sa blessings mo mga kapatid, iyan ay sagrado. Iyan ay susi ng pagpapala. Iyan ay mula sa Diyos na nais niyang makita na mapagkatiwalaan tayo sa kanyang blessings. Anong seeds ito? Ito po ay ang tithes and offering. Saan mo ito itatanim? Pag itinanim mo yan kapatid sa mall, sa Jollibee, sa Shopee, tutubo yan doon. Pero ikaw ay wala nang maaani sapagkat may kasalanan ka sa Panginoon. Dahil hindi iyon proper na lupa ng taniman. Dapat itanim natin ang seeds na kasama sa blessings mo sa gawain ng Panginoon, sa mission, to support God's servant, sa church, o sa ministry ni Lord. So, paano pinagpala ng Diyos ang taong mapagbigay? Una, nagpapadala siya ng binhing itatanim. Number 2, pinapalago niya ang anumang bagay na mayroon tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang pera. Ang anumang handog, anumang ibibigay natin sa Kanya para mabuhay siya. Inutos ito ng Panginoon upang makita niya kung tunay ba tayong steward ng pagpapala niya. Kung hindi ba tayo greedy or sakim? Obedience ang tinitingnan dito ng Panginoon. Kung paano maging bukas ang ating kamay sa pagpapala natin as good steward. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required, take note, it is required in stewards that one be found faithful. Dapat yung steward ay matagpuang faithful. Sabi naman sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as it's one as received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Steward lang tayo sa seeds na padala niya, na maraming nag-aakala na sa kanila. Kaya kapag inari natin ito, tinago natin ito, inaring atin, binabawi ito kapatid ng Panginoon. Kinukuha ito ni Lord sa pamamagitan ng mga gastusang hindi maipaliwanag. Hospital bill, mga problemang hindi mo talaga maitago ang pera mo dahil may malaking gastusan na hindi mo alam. Naubos na, maaaring nanakaw o nawala. May kakambal na stress kapatid kung hindi tayo naging mabuting steward sa pagpapala ni Lord. Binabawi iyan. Alam mo, kapag pinananahanan ka sa pagpapala ni Lord, nagtuloy-tuloy ito, meaning good steward ka. Good instrument ka. Kaya sasabihin ng Panginoon, ito ang mapagkakatiwalaan kong anak. Dito ko ipapadaloy ang aking mga pagpapala. Ano ang sabi sa Kawikaan 11:24 at 25? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. 25. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Paano pinagpala ng Diyos ang taong mapagbigay? Pangalawa,
pinapalago niya anumang bagay na mayroon tayo. Pangatlo, ninais niyang magbunga ng sagana ang ating mga mabubuting gawa. Grabe si Lord, kapatid. Pagbubungahin pa niya ang ating mabubuting gawa. Ibig sabihin, mas dadami ang iyong pagkakawang gawa. Dadami ang iyong matutulungan. Kita mo mga kapatid, kahit hindi Christian pero matulungin, mapagbigay, bukas ang puso, pinagpapala ni Lord. Tayo namang mga anak ng Diyos na mayroong iniwang utos, dapat sana deserve tayo sa blessings pero hindi tayo naging good stewards. Ang pagpapala ni Lord mga kapatid, hindi mo yan basta-basta may paliwanag kung paano ito nangyari. Parang ganito yan kapatid. Pareho kayong naghagis ng lambat sa dagat. Magkatabi lang kayo. Pero ang isa maraming huli, subalit yung isa wala. Meaning deserve ang isa naman ay hindi. Pinagpala ang isa naman ay hindi. Ibig sabihin, may kalooban si Lord na may pagpapalain siya dahil may nakita siya na karapat-dapat sa taong iyon. Minsan mga kapatid, sikap ng sikap tayo, overtime ng overtime, ubos lakas pati araw ng Panginoon para lang makakain o hindi nauubusan. Pero wala pa rin narating, walang naipon, naghihirap pa. Ang mga tao namang tapat sa paglilingkod, mapagbigay, tumutulong, bukas ang palad, hindi naghirap, hindi naman nagutom, hindi naman nalugi, pinagpapala pa sa easy o magaan na paraan. Ano po ang sekreto? Example mga kapatid dito po sa Lucas 5:4, tuloy-tuloy. Ito, obserbahan po natin. Pagkatapos niyang mangaral, si Jesus po yan, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Yan po ang instruction ng Panginoon. Ano ang sagot ni Pedro? Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. So yan po ang ibig sabihin mga kapatid na pagsisikap ni Pedro sa kanilang sariling pamamaraan. Dito mapapansin natin na sinabi niyang magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. So maraming ganyan mga kapatid na minsan tayo ay nagpakahirap magtrabaho pero parang wala pa rin. Pero ano ang sabi ni Pedro? Ngunit dahil sa sinasabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ano ang sekreto ni Pedro? Ang sabi niya, ngunit dahil sa sinabi ninyo. Ibig sabihin, nag-umpisa na siyang sumunod. Kung isipin sa kanyang mga ginagawa, magdamag daw sila na nanghuli ng isda, wala. Yun po ay nagpapahiwatig na sarili nilang pagsisikap. Pero sinunod nila si Jesus. Ang sabi ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Tingnan natin ang result nang siya ay sumunod kay Jesus. Ang sabi sa verse 6, ganoon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Tingnan nyo, dahil sumunod si Pedro sa utos, ano ang sabi? Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya mga kapatid, kung sumunod lang tayo sa instruction ng Panginoon, may blessings na darating sa atin. Paano pinagpala ng Diyos ang taong mapagbigay? Ang una po, review tayo, nagpapadala siya ng binhing itatanim. So, kailangan itanim natin yan. Number 2, pinapalago niya anumang bagay na mayroon tayo. Ibig sabihin, mayroon na tayo, pinapalago pa ng Panginoon. At number 3, ninais niyang magbunga ng sagana ang ating mga mabubuting gawa. Dahil good steward tayo, mas lalo pa tayong pinagpapala ng Panginoon, edi makakagawa pa tayo ng mas mabuti, makakagawa pa tayo ng kawang gawa sa iba. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.